Matapos ang tuloy-tuloy na paglipad sa dagat sa loob ng mahigit isang buwan, sa wakas ay nakita na ni Lance ang mainland. Yay! We're home! Lance, excited ka sa loob. Hindi nagtagal, bumalik si Lance sa Endless Gate. Halos isang taon at ilang buwan na ang nakalipas mula noong huling beses na umalis si Lance sa kanyang bayan, ngunit syempre, ang oras na ginugol sa ilalim ng whirlpool ng karagatan ay isang ilusyon lamang, marahil ay saglit lang. I'm back! Sigaw ni Lance. Nagtakbuhan ang lahat sa gulat. Asawa. Lance. Kuya Wind. Wind. Isang grupo ng mga tao ang agad na nagtipon upang tingnan si Lance. Hindi makapaniwala si Maximus, kidlat ng hangin, nakapasok ka na sa dakilang kasakdalan ng ninuno. Oo. Wow, sobrang bilis naman, mahigit isang taon ka palang doon, parang ang kontinente sa kabila ng karagatan ay talagang lugar ng magandang pagkakataon. Umaasang sabi ni Mo na para bang sabik na rin siyang pumunta. Windy, pumayat ka na. Sabi ng asawa ng guro. Hehe, Shison, ayos lang ako. Sa sandaling iyon, tumingin sila sa takong ni Fiona, isang cute na porselana na manika na nakahawak sa guya ni Fiona, na may kakaibang mga mata. Nang umalis si Lance, ang kanyang anak na babae ay isang sanggol pa lamang sa kanyang lampin, at nang siya ay bumalik, siya ay nakatayo na may halong damdamin sa loob. Farish! Tawag ni Lance sa malungkot na boses. Ang batang babaeng iyon ay abala sa pagtatago sa likod ni Fiona, ang kanyang mga mata ay nag-iingat kay Lance. Sinabi ni Fiona, Farish, ito ang iyong ama. Ngumiti si Lance at sinabing, maaari bang tumayo si Farish? Kalokohan, 4 na araw sa isang linggo, ang galing mong maglakad. Bumulwak si Fiona. Tumingkayad si Lance at binuhat ang kanyang anak na babae. Farish, hindi ko ine-expect na sa isang kisap mata ay magiging napakalaki mo, ngayong taon, hindi ko alam kung paano ka nagbago araw-araw, bigla akong nagsisi kaya't hindi lumahok sa isang mahalagang yugto ng iyong paglaki. Tumingin si Lance kay Farish at sinabing, bagaman ito ay halos kapareho sa kabilugan ng buwan, ito ay isang malaking pagbabago. Sinabi ng asawa ng guro, Wind, ang karera ng isang lalaki ang pinakamahalagang bagay. Niyakap ni Lance si Farish, hindi mapapantayang masaya. Nangako si Lance na hindi na siya iiwan muli sa hinaharap, kung hindi, kung babalik siya pagkalipas ng ilang taon, siya ay magiging isang maliit na babae. Maangin lang, wag mo lang kulitin ang bata halika, sabihin mo sa amin lahat, anong klaseng lugar ang nandoon. Nag-aalalang tanong ni Maximus. Si Lance, habang hawak-hawak ang kanyang anak, ay madalas na nag-usap tungkol sa bahaging iyon ng mundo, ngunit syempre, walang sinabi si Lance tungkol sa pagpasok sa whirlpool ng karagatan nang siya ay bumalik. Kaya, bumalik ka sa pagkakataong ito para tumakas. Nalungkot si Maximus saglit, at naisip na bumalik si Lance upang kunin ang lahat mula sa nakaraan. Masasabi mo yan. Ang asawa ng guro ay nagtanong, Wind, pupunta ka pa ba doon mula ngayon? Go! Syempre pupunta ako, why not? Nagtanong si Elsa, so ano ang plano mo ngayon? Hindi ka natatakot na papatayin ka ng Dustin. Sa tingin ko, mas mabuting hindi na pumunta, sa hinaharap, ang pamilya natin, dito na lang mamuhay ng masaya, gayunpaman, mga tao. Mabuhay, maya-maya, mamamatay sila, bakit tayo magpapahirap ng husto para mabuhay pa ng ilang taon? Sinabi ni Lance, dahil tinahak mo ang landas ng pagsasanay sa martial arts, kailangan mong magpatuloy hanggang sa dulo. Bukod dito, may mga pagkakataon sa buhay na hindi tayo maaaring maging ganito kung gusto natin, at kung mananatili tayo sa maling panig ng batas, at isang araw sa hinaharap ay lilito ang isang kaaway na sapat na makapangyarihan para sirain ang ating buong pamilya, ano ang dapat nating gawin, kaya pupunta pa rin ako sa Great Martial Empire. At, isasama ko kayong lahat, ayoko nang mawalay sa inyo, at hindi rin naman kayo nag-improve sa pananatili ninyo rito, tingnan ninyo ngayong taon, bawat isa sa inyo, hindi ka nagbago kahit kaunti. Si Maximus ay abala sa pagsasabing, oo, totoo ngang hindi tayo nag-improve dito, araw-araw na lang tayo busy sa clan, sa isang kisap mata, isang taon ang lumipas, at nakatuntong ka na. Ang Master Perfection, at lahat tayo ay nasa iisang lugar. Sabi ni Mason, paano ang Endless Gate? Pagkatapos nating lahat umalis. Oo, ang Endless Gate ay ang iyong puso at kaluluwa. Napatingin ang lahat kay Lance.
Ngumiti si Lance, hayaan ang kalikasan, hindi ko kayang gugulin ang sarili kong buhay para sa Endless Gate. Anyway, mananatili ako rito ng 1 taon, tatama sa Pikdeng Realm, at pagkatapos ng 1 taon, kapag umakyat na tayo sa Pikdeng Realm, babalik tayo sa Great Martial Empire para manirahan. What? You said that you'll step into the Pikdeng Realm after 1 year. Nagulat ang mga tao. Oo, naramdaman ko na ang mood ng Dengfeng Realm, at naniniwala ako na makakatuntong ako sa Dengfeng Realm sa loob ng 1 taon. Sabi ni Lance. I go? How is that possible? Natigilan ang lahat. Haha, sige, pag-usapan natin yan sa loob ng 1 taon, baka hindi ako nakatuntong sa Dengpeak Realm makalipas ang 1 taon. Tumawa si Lance. Pagkatapos noon, nanirahan si Lance sa bahay, at araw-araw, bukod sa oras na ginugugol niya sa pagsasanay ng martial arts at pag-unawa sa Dao, nakikipaglaro siya sa kanyang anak na babae, at pagkatapos ay gumugol siya ng oras kasama ang kanyang 8 asawa. Sa isang kisap mata, kalahating taon na ang lumipas. Lance. Ano ba, Elsa? Ako. Namula si Elsa. Isang matandang mag-asawa, para saan ang pamumula? Magiging ama ka na naman. Ano? Natigilan si Lance. Buntis ako, at 2 buwan na ang nakalipas. No way. Tuwang-tuwa si Lance. Muling nabuntis si Elsa. Masaya ka ba? Hindi ka ba magiging masaya dahil hindi mo ito ang iyong unang anak? Sabi ni Elsa. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Syempre natutuwa ako, hahaha. Lance laughed. Dinala ni Lance ang asawa ng kanyang guro upang suriin ang katawan ni Elsa. Napangiti ang asawa ng guro, ayos na ang lahat. Hehe. Wind, binabati kita. Lance, nagsisimula ng tumaas ang hit rate. Congrats. Ang mga guro at kapatid ni Lance, mga kapatid, lahat ay bumati kay Lance, na magiging isang ama muli. Tumawa si Lance, same joy, patuloy din kayong magsipag. Kuya, mangganganak na rin ang asawa mo, di ba? Oo, mangganganak na siya next month. At ikaw, Benny, buntis din ang asawa mo, tama ba? Hehe. Masayang ngumiti si Benny. Anyway, ang mga nakatatandang kapatid at kaibigan ni Lance ay kasal na, at ilan sa kanila ay buntis na o malapit ng manganak, ngunit syempre, may mga nanganak na. Iyon ay si Ben, na ang asawa ay nanganak ng isang lalaki bago bumalik si Lance. Sa napakaraming tao, sa hinaharap, ang mga anak ng lahat ay makakapaglaro ng magkakasama sa mga grupo, at unti-unti, ang malaking pamilya ni Lance ay magiging mas matao, at pagkatapos, isang pamilya. Kaya, ngayon dapat lumaban si Lance, kung hindi, kung paano masisiguro ang paglaki ng napakaraming bata sa hinaharap. Dahil sa pagbubuntis ni Elsa, pinilit nitong baguhin ang orihinal na plano ni Lance na manatili sa bahay ng 1 taon. 13-12. Hindi natin maaaring hayaang umalis si Elsa na may malaking tiyan, kailangan nating maghintay hanggang sa manganak si Elsa at ang bata ay higit sa 1 buwan bago tayo makapagplanong pumunta sa Great Martial Empire. Pagkatapos noon, ginugol pa rin ni Lance ang halos lahat ng kanyang oras sa pagsasanay sa martial arts, nagsusumikap na makalusot sa Peak Realm sa lalong madaling panahon. Sa isang kisap mata, kalahating taon na ang lumipas. Napakalaki rin ng tiyan ni Elsa, 8 buwang gulang, at sa loob ng 2 buwan, mangganganak na siya. At sa araw na ito, ganap na nakapasok si Lance sa mga unang yugto ng Dengfeng Realm. Nakatungtong na ako sa Dengfeng Realm, hahaha. Tumawa si Lance. Gayunpaman, mabilis na nakapasok si Lance sa Pikdeng Realm salamat sa batong iyon, kung hindi, kinailangan niyang maghintay ng hindi bababa sa 15 taon. Congratulations, Wind Lightning, nakapasok ka na talaga sa Dengfeng Realm. Sabi ni Maximus na puno ng inggit ang mga mata. Haha, Uncle Easy? Ikaw din? Cheer up. By the way, buntis ba si Tita Hera? Tanong ni Lance, si Tita Hera ay asawa ni Maximus. Namula at ngumiti ang matandang mukha ni Maximus. Oo, kung tutuusin, hindi alam ng anak ko kung kailan siya muling makakakita, gusto niyang magkaroon ng isa pa habang kayapan niya sa mga taong ito. Naisip ni Lance si Talia, ang kanyang puso ay mapurol. Uncle Easy, kailangan mong magkaroon ng isa pa. Sabi ni Lance na naliligaw ang mata. Noong gabing iyon, nagdaos si Lance ng isang piging sa pagdiriwang upang ipagdiwang siya sa pagtungtong sa Dengfeng Realm.
Ang pamilya nilang ito ay magiging mas secure sa hinaharap na may Dengfeng Realm. Pagkatapos noon, si Lance ay nagsanay ng martial arts araw-araw, kahit na siya ay tumuntong sa maagang yugto ng Dengfeng Realm. Ang kanyang kaaway, si Dustin, ay isang tao sa gitnang yugto ng Dengfeng Realm. Hindi alam ni Lance kung ano ang gagawin kung haharapin niya ang Dustin, kaya kailangang paigtingin ni Lance ang kanyang pagsasanay sa martial arts para matiyak man lang na, kapag nakaon ang Lifeblood Hidden, magkakaroon siya ng pagkakataong makatakas kapag nakaharap niya ang Dustin. Kung tungkol sa over-the-top challenge, si Lance ay hindi naglakas loob na isipin ito dahil ang pagkakaiba sa pagitan ng maagang yugto ng Pikdeng Realm at sa gitnang yugto ng Pikdeng Realm ay napakalayo, at mas malayo ang kanyang narating. Hanggang sa huling yugto, mas malayo ang agwat. Ang hirap na muling makapasok sa gitnang yugto sa unang bahagi ng Peak Climbing Realm ay hindi gaanong mahirap kaysa sa isang Clan Master Perfection na dumaan sa Peak Climbing, kaya ito ay maliwanag kung gaano ito kahirap, at ang agwat sa pagitan ng bawat kaharian ay maiisip. Pagkalipas ng 2 buwan, mangganganak na si Elsa. Give birth lala, congratulations Master Win, ang second lady ay nagsilang ng young master. Isang lalaki. Hahaha. Tumawa ng malakas si Lance nang bigyan siya ni Elsa ng isang anak. Kuya Win, congratulations, may papalit sa'yo. Hehe, salamat, salamat sa lahat. Hindi napigilan ni Lance ang pagtawa. Medyo mapagkumpetensya pa rin ang tiyan ni Elsa, ngunit syempre, walang kagustuhan si Lance para sa mga anak na lalaki kaysa mga anak na babae. Niyakap ni Lance ang kanyang anak at tumawa, itong batang ito, kamukha ko siya. Nagsisigawan ng lahat para yakapin siya. Ang asawa ng guro ay nagtanong, Win, bigyan mo ng pangalan ng apo kong apprentice. Inisip ni Lance kung anong pangalan ang dapat niyang ibigay. Tawagin natin siyang Kyle. Kyle. Tama. Siyempre ayos lang ang lahat, ang prangka na sina Lance at Elsa ay may parehong apelyido, simple at prangka. Sa gabi, si Elsa ay nakasandal sa kama, hawak ang bata sa kanyang mga kamay, nakatingin sa mga mata ng bata na tulala. Anong ginagawa mo, tulala? Bumulong si Elsa, hindi ko akalain na magkakaroon ako ng anak, Kyle, ha? Marahang hinawakan ni Elsa ang bata gamit ang kanyang mga daliri. Sinabi ni Lance, sana maging matagumpay ang batang ito, sa hinaharap. Tumitig si Elsa, anong ibig mong sabihin ang anak na ipinanganak ko, sa tingin mo ay maaari pa rin itong maging masama. Talaga, balisa ka pa ngayon ba't may anak ka na, hindi mo na ako mahal bilang asawa Talagang. Tumawa si Elsa. Hahaha. Tumawa ng malakas si Lance, masaya at maayos ang hitsura ng mag-asawa. Sinabi ni Elsa, hindi ka natutulog sa tabi ko ngayong gabi, pumunta ka sa tabi ni Sally. Bakit? Nagalit si Elsa, nais ni Sally na maging isang ina na baliw, hindi mo ba alam, bilasan mo. Speechless, sige, pupunta na ako. Dumating si Lance sa silid ni Sally, si Sally ay nakatulog na, gumapang si Lance sa kanyang pugad, ginulat siya, pagkatapos noon ay wala ng mga detalye. Hindi nagtagal, si Kyle ay full moon, si Lance ay may hawak na full moon wine, at sa oras na iyon, ipinanganak ang anak ni Benny, na pinangalan ng Yanni. Napabuntong hininga si Lance, ang kanyang grupo ng mga kapatid at kaibigan ay may 7 anak sa ngayon, kasama ang kanyang 2 anak. Sa napakaraming bata, medyo sumakit ang ulo ni Lance kung paano niya dadalhin ang napakaraming tao sa Golden Silk City. Tila ang tanging paraan upang makarating doon ay baguhin ang isang eroplano at gumamit ng lumilipad na makina bilang propulsion, o kung hindi, walang paraan upang pumunta. Si Lance at ang karamihan ay nagtutulungan, gamit ang mga kagamitang bakal, upang lumikha ng isang maliit na eroplano na halos kakayanin ng 50 hanggang 60 tao. Nang handa na ang lahat, isang magandang araw ang napili at pagkatapos ay umalis na sila sa Endless Gate. Tungkol naman sa pamamahala ng Endless Gate, iniwan ito ni Lance sa matatandang lalaking iyon mula sa dating 100 Flowers Gate. Hindi nag-alala si Lance sa Endless Gate na sinalakay ng ibang mga sekta, dahil bago siya umalis, nagdaos si Lance ng isang martial arts conference para ipaalam sa lahat ng mga sekta na si Lance ay nakapasok na sa Peak Realm, at sa pamamagitan nito, kaya niya. Ginagarantiyahan na walang maglalakas loob na hawakan ng Endless Gate nang hindi bababa sa 100 o 200 taon.
Sa pagitan ng 1 hanggang 200 taon na ito, naniwala si Lance na ang Endless Gate ay tiyak na magkakaroon ng mas batang henerasyon na maaaring tumuntong sa Great Perfection ng Ancestor. At naging ninuno ng bayan. Makalipas ang 1 buwan, isang maliit na eroplano na lumilipad ng maayos sa ibabaw ng karagatan. Nagawa ni Lance ang eroplanong ito salamat kay Sarah. Si Sarah ay isang akademiko, marunong pa nga siya sa paglipad ng mga barko, hindi pa banggitin ang mga eroplano. Windy, gaano katagal bago makarating sa Golden Silk City na nabanggit mo? Tanong ni Sensei. Sa bilis ng pagpunta ng eroplanong ito, natatakot ako na aabutin ito ng 7 buwan. Ang tagal niyan. Hindi naman, sa kabutihang palad mayroon kaming sapat na mga lumilipad na makina, kung hindi, ito ay magiging isang tunay na problema. Sa sandaling ito, sa walang hangganang dagat, sa isang isla, isang babae na ang hitsura ay kamukha ng asawa ng guro ni Lance, ay nagsasanay ng kanyang espada sa dalampasigan ng islang ito, ang kanyang mga kasanayan sa espada ay napakahusay, at sila ay napakabangis. Na parang walang katapusang puot ang nasa loob nito. Ang babaeng iyon ay huminto sa pagsasanay ng kanyang espada at sinabi sa pamamagitan ng nakapikit na mga ngipin, 50 taon, eksaktong 50 taon, sa wakas ay sinanay ko na ang Osiris Sword, ang aking martial arts realm, at nasa gitna ako ng peak ascension, dapat akong bumalik. Sa sandaling iyon, dumating ang isang katulong na halos kasing edad lang at nagabot ng isang tubo ng tubig na kawayan at sinabing, Madam, uminom ka muna ng tubig. Well, Lorien, sinundan mo ako sa malungkot na islang ito sa nakalipas na 50 taon, naging mahirap para sa iyo. Madam, ano pong sinasabi nyo? Si Little Lotus ay sumusunod kay Madam mula pa noong bata siya, kung saan man naroon si Madam, nandyan ako, tsaka, kung walang Madam si Little Lotus na gagabay sa akin, hindi ako magiging isang dakilang master ngayon 13:13. Sige, wag na natin pag-usapan. Ma'am, kakasabi mo lang ba na babalik ka? Oo, sinanay ko na ang Osiris Sword, kailangan kong maghiganti. Pero Madam, nasa kalagitnaan ka lang ng peak mo, imposibleng makaganti ka, nung nasa late stage na ng peak si Master, pinugutan din siya ng ulo. Alam ko, pero hindi ako pwedeng magtagal sa islang ito, buong pamilya ko, ako na lang ang natitira, kailangan kong maghiganti para sa buong pamilya ko. Sinabi ng batang babae na iyon, Madam, marahil, Little Young Master, hindi siya namatay, kung ang Little Young Master ay hindi siya namatay, pagkatapos ngayon, halos 57 taong gulang. Ang babaeng iyon ay may kaunting haharapin sa kanyang isipan, ito ay napakaganda, ang babae ay biglang sumakit sa puso na parang kutsilyo, tumulo ang mga luha. Sinabi ng batang babae, Madam, noon kami ay tumatakas mula sa dagat, at kami ay walang magawa kaya't inilagay namin ang maliit na batang Panginoon sa isang kaba ng kayamanan at itinapon ito sa dagat, ngunit kami ay mapalad na nakatakas. Marahil ang maliit na bata. Buhay pa si Master. Tumangala ang babae at sinabing, walang hangganan ang dagat na walang hanggan, kahit pakainin ko man siya ng si Gentian, ito ay hindi siya magutom sa loob ng 2 taon, ngunit ito ang karagatan kung tutuusin, alam ng Diyos kung ano ang mangyayari, marahil, siya. Ililibing na sa tiyan ng isda, o mamamatay sa gutom sa loob ng 2 taon, anak ko. Sabi ng babae na umiiyak sa sakit, iniisip ang kanyang napakabatang anak, na nauwi sa ganito kahit mahigit 50 taon na ang lumipas. Hindi pa rin maitago ang kalungkutan sa kanyang puso. Gayunpaman, sa susunod na sandali, ang kanyang panloob na kalungkutan ay naging isang lakas, na siyang kapangyarihan ng Osiris Sword daw. Noong una siyang tumuntong sa angkan, ang daw na naintindihan niya ay ang Osiris daw, at ito ay dahil napuno siya ng puot na hindi maibulalas. Ngayon ang babaeng ito, na wala pang 70 taong gulang, ngunit nakahakbang na. Sa gitna ng Dengfeng Realm, ay hindi maiiwasang nauugnay sa puot na taglay niya sa loob niya. Maya-maya lang, may dumaan na eroplano sa langit. Hoy, ma'am, ano po yan sa langit? Itim ba itong Jiao? Bakit parang hindi black ogre? Sabi ng ginang. Gayunpaman, ang babaeng iyon ay casual na tumingin dito, walang interes dito, maraming mga bagay sa Thousand World na hindi pa nakikita noon, hindi banggitin na ito ay nasa karagatan, mayroong napakaraming kakaibang mga hayop na hindi kailanman nakita. Nakita sa lahat. Makalipas ang mga 7 o 8 buwan, dumating sa wakas si Lance at ang iba pa, pagkatapos ng halos 1 taon na paglalakbay.
Tingnan mo, ang kontinente, iyon ang kontinente. Wow, it's finally here. Sandaling napabuntong hininga ang lahat nitong 8 buwan, talagang inaabangan ng lahat ang pagdating araw-araw, tutal limitado lang ang espasyo sa eroplano, ang hirap talagang makisiksik sa napakaraming tao, at hindi man lang sila nakakatulog ng matiwasay. Lahat ay nawalan ng bukol. Nandito na tayo, napakahirap ng biyahe. Sabi ni Lance sa loob. Minonyebre ni Lance ang eroplano at lumipad sa mga ulap, ang pangunahing layunin niya ay hindi makaakit ng labis na atensyon, pagkatapos ay dahan-dahang lumipad patungo sa teritoryo ng pamilyang Golden Rock. Sinabi ni Lance, hintayin niyo ako sa eroplano, bababa muna ako at titingnan muna ang sitwasyon. Mabuti. Si Lance ay tumalon pababa mula sa eroplano at lumapag sa loob ng Golden Rock family. Sa sandaling ito, sa isa sa mga bulwagan ng Golden Rock family. Kuya, 2 taon na ang lumipas mula nang umalis si Wind Lightning, siguradong hindi na siya babalik, tutal, gustong patayin siya ng Dustin. Sayang naman, genyo si Ben, pero ngayon ay itinataboy na siya. Jean galit na sabi ni Yo. Sa tingin ko sa loob ng 30 taon, hindi na babalik ang Wind Lightning. Maya-maya lang, may narinig na boses mula sa pintuan, sino bang may sabing hindi na ako babalik? Ah! Narinig ni na Yusuf at Jean Yu si Lance. Ang tunog ng boses, nagulat silang dalawa. Wind Lightning, you're back. Abala silang dalawa sa pagtakbo palabas. Hahaha, Master Yusuf, Senior Jin Yu, nakabalik na ako. Wind Lightning, saan ka nagpunta sa nakalipas na 2 taon? Tanong ni Jin Yu. Sinabi ni Lance, nakauwi na ako, at ang totoo, ang aking bayan ay wala sa kontinenteng ito, ngunit sa kabilang bahagi ng malayong karagatan, isang kontinente na kasing laki ng lungsod na katumbas ng Golden Yu. Kaya pala taga-isla ka, teka, realm mo. Nagbago ang mukha ni Yusuf at Jin Yu. Sinabi ni Lance, oo, nakapasok na ako sa mga unang yugto ng Pikdeng realm. What? This is impossible. Naiwan silang dalawa doon. Hehe, pasensya na natakot ako sa 2 senior. Diyos ko, Wind Lightning, masyado kang unorthodox, 57 years old ka palang diba? Oo. Tumakak sa peak ascension sa 57. First, sa buong kasaysayan ng Great Martial Empire, natatakot ako na wala pang naging ganito kalakas. Wind Lightning, ikaw talaga? Naubusan na ako ng gamit say. Sabi ni Yusuf sa nanginginig na boses. Sinabi ni Lance, Master, hindi kita kakausapin tungkol sa chismis, hindi lang ako ang bumalik sa pagkakataong ito, kasama ko ang buong pamilya ko, titira ako dito ng permanente sa hinaharap. Nga pala, ano ang sitwasyon dito ngayon, kumusta ang panig ni Dustin? Si Jin Yu ay abala sa pagtingin sa labas ng pinto at sinabing, nasaan ang iyong pamilya? Nasa langit pa rin sila ngayon, sabi ni Lance. Sinabi ni Yusuf, Wind Lightning, kung alam ng Dustin na babalik ka ulit, siguradong iisipin pa rin niyang patayin ka, kaya alang-alang sa kaligtasan, ilagay muna natin ang iyong pamilya sa isang lihim na lugar sa ngayon, huwag hayaan ang sinuman. Know they're your family, at ikaw mismo ang mag-iiba muna ng mukha at magtatago ng identity mo, ano sa tingin mo? Para rin ito sa ikabubuti ng pamilya mo, tutal malaki na ang pamilya mo ngayon, kailangan mong mag-ingat. Sa lahat ng bagay. Sa Great Martial Empire nating ito, karaniwan ng Poksay ng iyong buong pamilya, o maging ang iyong pamilya, kailangan mo lang munang magtampo sa sarili mo. Huwag kang mag-alala, mag-aayos ako ng napakagandang lugar. Para mabuhay ang pamilya mo. Naisip ito ni Lance at tumango, pagkatapos ng lahat, sumang-ayon si Lance sa mga salita ni Yusuf, dahil, ang sariling mga magulang ni Lance, tiyak na nolipol din sila, sa Great Martial Empire ang ganitong uri ng bagay ay masyadong normal, ang buong pamilya ni Lance, napakaraming bata, hindi kayang makipagsapalaran. Nasa Panginoon ng pamilya ang mag-ayos. Ngumiti si Yusuf, anong mabahong salita, sa hinaharap, kung hindi mo iniisip na doble ako sa iyo, tawagin mo na lang akong kuya. Haha, kung gayon hindi ako magiging pangalawang kapatid. Tumawa si Jin Yu. Tiyak na walang pakialam si Lance at tumawag, kuya at pangalawang kapatid na lalaki muli, mangyaring tanggapin ang pagsamba ng aking nakababatang kapatid. Bakit ang bait mo, bumangon ka na dali, simula ngayon, magiging kapatid ka na namin.
Hahaha, sa gabing iyon, kailangang magsagawa ng seremonya. Sabi ni Jinyu. Itinuro ni Yusuf, pumunta ka at tulungan mo muna ang ikatlong kapatid na ayusin ang kanyang pamilya. Oo, kuya. Lumipad paakyat sa langit sina Lance at Jinyu. Ang eroplano ay nakahover pa rin sa langit. Ang dahilan kung bakit ito lumipad ay dahil walang paraan upang hindi ito mahulog, hindi ito maaaring maging wasteland doon. Hoy, ano ito? Tumingin si Jinyu sa eroplano at sinabi. Pangalawa kuya, ipapaliwanag ko sa'yo ta. Sige. Sa tulong ni Jinyu, mabilis na nanirahan si Lance kasama ang kanyang pamilya. 1314. Ang buong pamilya ni Lance ay nanirahan sa isang napakaligtas at marangyang manor ng pamilyang Golden Rock, na tinatawag na Fragrant Mountain Manor, na mayroon ding maraming mga alipin at iba pang mga aliping babae, na namumuhay ng napaka-pribilehyo, upang ang lahat ay makagugol din ng mas maraming oras sa pagsasanay sa martial arts. Maging ang problema sa edukasyon ng mga bata ay nalutas din ng magkasama, ang pamilya Jinyan ay may mga paaralan mula sa primary school hanggang university. Ito ang dahilan kung bakit pinili ni Lance na pumunta rito. Ang pagkakaroon ng mga anak ay nagpaunawa kay Lance kung gaano kahalaga ang edukasyon. Siyempre, nakasuot din si Lance ng maskara ng balat ng tao at piniling itago ang kanyang pagkakakilanlan para sa kapakanan ng kanyang pamilya. Kuya, pangalawang kapatid, mula sa sandaling ito, ang pangalan ko ay Lance. Lance. Oo. Mabuti, kaya kahit ang Dustin ay hindi alam na ikaw ay Wind Lightning, ibalik mo lang ang iyong tunay na pangalan sa hinaharap kapag mayroon kang ganap na lakas upang harapin siya. Mabuti. Kung gayon maaagrabyado ka sa ngayon, i-advertise ko sa labas ng mundo na ikaw ay isang espesyal na miyembro ng kawani ng isa sa mga pinakabagong recruit ng ating Golden Rock family sa simula ng Peak Realm. Mabuti. At saka, kapag umuwi ka, subukan mong huwag sumama, kahit na ang pamilyang Jinyan, subukan mong huwag ipaalam sa kanila na ang mga nakatira sa Fragrant Mountain Manor ay iyong mga kamag-anak. Ito ay kung sakaling malantad ang iyong pagkakakilanlan at dalhin ka. Unnecessary trouble? Of course. It doesn't mean that you can't back. Just try not to come every time you go home. It's not a hard task with your current strength. Okay, thank you kuya for being so considerate for me. Walang magawang ngumiti si Yusuf, hindi masamang ideya ang lahat, palaging mabuti na maging mas maalalahanin. Tumango si Lance. Kinabukasan, nagsuot si Lance ng maskara ng balat ng tao at nagpakita sa isang malaking bulwagan ng Jinyan family. Si Yusuf ay nakaupo sa itaas ng pangunahing bulwagan, at sa ibaba ng pangunahing bulwagan, mayroong daan-daang tao na nakatayo, na lahat ay nasa unang bahagi ng Dengfeng. Mayroong 4 o 500 tao ang nakarating sa Peak Deng Realm sa pamilyang Whiteflow na iyon noon, at higit sa 100 sa kanila ay mga taong may sariling apelyido. Ang Golden Rock family ay walang pagbubukod, at mayroon ding humigit kumulang 400 o kaya maagang Peak Denayang Realm powerhouses. Kabilang sa 400 maagang Peak Realm strongmen na ito, mahigit 110 sa kanila ay mga tao mula sa sariling apelyido ng Golden Rock family, at ang iba, lahat sila ay mga espesyal na miyembro ng staff. Ang ilan sa mga espesyal na miyembro ng kawani na ito ay nanirahan na dito sa daan-daang taon, at lahat sila ay mayroon ding hiwalay na manor sa Golden Rock family, at ang kanilang mga anak, na pumasok sa paaralan at nagsanay ng martial arts kasama ang Golden Rock family, ay nakatanggap. Parehong edukasyon, kaya masasabing hindi na nila nagawang iwan ang Golden Rock family. Sa sandaling ito, sinabi ni Yusuf sa lahat, mangyaring manahimik. Ngayon, gusto kong ipakilala sa inyo ang isang bagong dating, siya ay isang bagong kaibigan na tinatawag na Lance, lahat ay nagpalakpakan. Papa! Nagpalakpakan ng lahat, pumasok si Lance sa pintuan ng main hall. Ang maskara na isinuot ni Lance ay mukha ng isang matandang lalaki na halos 100 taong gulang, kaya walang nagulat kung paano niya naabot ang Dengfeng Realm na napakabata o anumang iba pang mga ekspresyong tulad niyan. Sinabi ni Yusuf sa lahat, ang kapatid na ito na si Lance, ay isang espesyal na kawani ng aking Golden Rock family, na bagong pasok sa lungsod, at kayong lahat, ay magiging magkaibigan na mula ngayon, at inaasahan kong mag-iingat kayong lahat. Ng bawat isa. Maligayang pagdating. Kumusta, Brother Lance? Maligayang pagdating sa Golden Rock family. Tinanggap ng lahat si Lance. Salamat sa lahat. Sabi ni Lance sa lahat habang naka-arko ang kanyang kamay.
Pagkatapos ng pagbati, sinabi ni Yusuf sa lahat, narito, may isa pa akong gustong sabihin sa inyo, sa Blackeen Mountain, isang sinaunang kakaibang hayop, ang Purple Clear Beast, ay tinatayang nasa 500 taong gulang. Kailangan ko na ngayong magpadala ng ilang tao sa Blackeen Mountain upang makuha ang sinaunang kakaibang hayop na ito. Gayunpaman, ang dapat kong sabihin ay ang Whitestream family at ang Sigurd family, ay alam din ang tungkol sa balitang ito at ipinadala na ang kanilang mga tao upang pumunta doon, determinado rin silang mapanalunan itong Purple Clear Beast. Sino sa inyo, ang handang pumunta doon sa sarili ninyong inisyatiba? Siyempre, kung ang Purple Clear Beast ay mahuli at maibabalik, natural, hindi bababa sa iyong bahagi nito. Ang 500 taong bahagi ng Purple Clear Beast ay hindi bababa sa higit sa 10,000 kilo, at ang pagkonsumo ng laman at dugo nito ay magiging malaking pakinabang sa atin. Matapos sabihin iyon ni Yusuf, agad na itinaas ni Lance ang kanyang kamay, napakabuting bagay, naisip ni Lance na natatakot siyang mahawakan ito ng lahat, ngunit bilang isang resulta, pagkatapos lamang na itaas ni Lance ang kanyang kamay ay napagtanto niya na siya ang isa lang ang nagtaas ng kamay. Puno ng pagtataka si Lance, pumunta at hulihin ang Purple Clear Beast, kung mahuli mo ito maaari ka kakuha ng bahagi ng karne ng Purple Clear Beast, bakit walang nagtaas ng kamay para pumunta? Tumawa si Yusuf na parang hindi niya sinisisi ang lahat, sinabi ni Yusuf, walang gustong pumunta, ibinibigay ninyo ang Purple Clear Beast sa Sigurd family at sa White Flow family. Naiintindihan ko rin kayo. Lahat ng lolo ngayon, kahit na ikasal kayo mamaya, lahat kayo ay ama na ngayon, at mayroon ka pa ring malaking pamilyang maaasahan sa likod mo. Gayunpaman, ang mga pagkakataon at krisis ay magkasabay, ang pagkuha sa Purple Clear Beast ay tiyak na haantong sa sagupaan ang White Flow family at ang Sigurd family, at hindi maiiwasan ang pagkamatay at pinsala. Matapos sabihin ito ni Yusuf, sa wakas ay naunawaan ni Lance kung bakit siya lang ang nagtaas ng kanyang kamay para umalis. Lumabas na ang unang yugto ng Dengfeng dito ay ang lahat ng mga taong may mga pamilya, ang kanilang mga asawa, mga anak, at mga apo ay umaasa sa kanila, at sa panganib ng kamatayan at pinsala, walang sino man ang nang-ahas na pumunta. Sa halip, si Lance, nang hindi man lang nag-iisip tungkol dito, ay nagtaas ng kanyang kamay, kawalan ng konsiderasyon. Hindi rin maiwasang isipin ni Lance, kung pupunta siya upang mahuli ang Purple Clear Beast at mamatay at hindi na bumalik, paano ang kanyang asawa at mga anak, kaya naman, si Lance ay nakaramdam din ng kaunting pag-aalala tungkol sa mga resulta, kaya lang, si Lance ay isang napakatiwalang tao, naglakas loob pa ring pumunta. Sinabi ni Yusuf, lahat, ang ganitong uri ng bagay ay hindi pinilit, bumalik ka at pag-isipan ito, bigyan mo ako ng sagot bukas, masasabi ko lang na ang 500 taon na bahagi ng Purple Clear Beast ay nagkakahalag ng labanan, tayo ay magkalat. Naghiwa-hiwalay ang daan-daang mga espesyal na kawani sa palasyo, habang nag-uusap sa isa't isa. Hindi nagmamadaling umalis si Lance. Kuya. Oh, pangatlong kapatid, baka gusto mong itanong kung bakit natatakot ang lahat na mahuli ang Purple Clear Beast. Ang Purple Clear Beast na ito ay natuklasan ng 3 dakilang pamilya ng Golden Rock City, at pagkatapos, tiyak na hindi maiiwasan ang isang labanan, at ang mga tao mula sa Sigurd family na pumunta doon ay dapat na mas makapangyarihan, at sa unang bahagi ng Dengfeng Realm, ang mga espesyal na kawani ng sitwasyon ng lakas ng bawat pamilya ay katulad ng sa kumpleto at mahusay na pagiging perpekto ng angkan. Ang espesyal ng aming pamilyang Jinyan mahirap makipagkompetensya sa pamilya ng Sigurd, kaya mas mataas ang mortality rate para sa amin at sa pamilyang White Flow. Noon, mayroon ding mga kakaibang hayop na lumitaw, at madalas silang nauuwi ng walang dala, at marami. Namatay ang mga espesyal na miyembro ng staff. Sa ngayon, karamihan sa mga nakakaabot sa maagang yugto ng peak ascension ay mga lolo't lola na, kaya hindi nila kayang mamatay. Huminga ng malalim si Yusuf. Sabi ni Jinyu, third kuya, naisipan mo lang magtaas ng kamay nang hindi mo ginasto, medyo kulang sa konsiderasyon, tutal malaki na rin ang pamilya mo dito, huwag kang masyadong kulang sa konsiderasyon sa hinaharap, isipin mo. Lahat bago gumawa ng desisyon, at isipin ang tungkol sa pamilya mo. Ngumiti si Lance, bagaman may pamilya din ako, nagpasya pa rin akong pumunta at hulihin ang Purple Clear Beast na ito, kahit na kailanganin ko gawin ito mula sa Sigurd family at sa Bale family. 13-15. Napag-isipan mo na ba talaga ito? Siyempre, kuya, bakit hindi mo mahuli ang Purple Clear Beast?
Tanong ni Lance. Ito ay dahil kailangan kong sumunod sa kasunduan ng tatlong dakilang pamilya, ngunit sa tuwing may ilang mineral, kayamanan, at kakaibang hayop na lilito sa loob ng mga hangganan ng Golden Silk City, hanggat sila ay nasa kakayahan ng isang tao sa mga unang yugto. Ng peak establishment, ang mga pinuno ng aming tatlong dakilang pamilya ay hindi maaaring direktang makipagkompetensya, at maaari lamang magpadala ng mga tao doon. Bakit kailangan nating gumawa ng ganoong kasunduan? Ako, Charlie, at Dustin, ang padre de pamilya, at kung gagawin natin ito ng direkta, madali itong haantong sa malaking komprontasyon sa pagitan ng dalawang pamilya na hindi magiging kapaki-pakinabang sa sino man. Ngunit, ang espesyal na kawani ng pamilya si God ay karaniwang mas makapangyarihan, kaya tiyak na tayo ay magiging dehado. Naku, wala na tayong magagawa kung dehado. Sige, pangatlo kuya, bumalik ka muna at maghanda, pasok ka ng maaga bukas. Mabuti. Kinabukasan, maagang dumating si Lance sa Golden Rock Hall. Matapos maghintay ng kalahating oras, may dumating na tatlong tao. Sinabi ni Yusef, mukhang hindi interesado ang lahat sa Purple Clear Beast na ito, Lance, Xiaotian, Byro, at Kamal, sa pagkakataong ito para mahuli ang Purple Clear Beast, 4 lang kayo, pupunta pa ba kayo? Sinabi Lance, pumunta ka. Medyo nag-alinlangan pa ang tatlo, pero kalaunan ay tumango. Sige, tayo na. Si Lance at ang tatlo pa, bawat isa ay umupo sa blackjaw ng Golden Yaw Master at dumiretso sa kanilang destinasyon, ang Dark Cloud Mountain. Makalipas ang isang oras, nakarating na sila sa kanilang destinasyon, ang Crow Cloud Mountain. Yo, hindi ba ito ang Golden Yaw Family Lord? Tumayo si Dustin sa labas ng Dark Cloud Mountain at ngumisi nang makita si Yusef. Dustin, mukhang nagmamadali ka. Yusef, huwag mong sabihing 4 na tao lang ang dinala mo. Napatingin si Dustin kay Lance at sa 4 pa, ngunit sa kasamaang palad, hindi alam ni Dustin na isa sa kanila ay si Lance. Hindi nagabalang pansinin ni Yusef ang Dustin. Hahaha, Master Yusef. Huwag mo akong sisihin sa hindi ko pagpapaalala sa iyo 4 na tao lang dumating ang pamilya mo, 4 na tao ang gustong pumunta at nakawin ang Purple Clear Beast, gaano kawalang muwang, nakikita ko, itong 4 na tao sa likod mo ay lahat maging bangkay sa loob ng ilang araw. Sabi ni Dustin sabay tawa. Nanlumo si Yusef ng ilang sandali, sa katunayan, ang sinabi ni Dustin ay hindi makatwiran, 4 na tao ang nais lamang pumunta upang mahuli ang Purple Clear Beast. Ito ay mamamatay lamang. Ang mga tao ng si God family ay tiyak na papatay kapag sila nakita ito. Pagkatapos ng lahat, kapag ninakawan ang Purple Clear Beast, makatwirang magkaroon ng insidente ng pagpatay. Ito rin ang pinakamahusay na oras para sa tatlong malalaking pamilya upang patayin ang mga tao ng kabilang pamilya. Sinabi rin ni Dustin, guro ng pamilyang Yusef, alam mo ba kung gaano karaming mga tao mula sa aking si God family ang dumating? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, aking si God family, ang espesyal na staff na pumasok sa Crow Cloud Mountain upang suluhin ang Purple Clear Beast sa pagkakataong ito. May 20 tao, hahaha. Sa oras na ito, isang matandang lalaki sa tabi ni Lance ang abala sa pagsasabi kay Yusef, Family Master, bigla kong naalala, birthday ng apo ko ngayon, sorry hindi ako pupunta. Kumunat ang noo ni Yusef, Xiaotian, kung ayaw mong sumama, huwag kang pumunta ngayon lang, bakit nasa Wuyon Mountain kayong lahat bago sabihin ang kaarawan ng apo mo? Medyo nagalit si Yusef, ito ay isang sadyang pagtatangka na ipahiya siya sa harap ng Dustin. Gaya ng inaasahan, tumawa ng malakas ang Dustin. At this time, the other man named Camel also, Master, ako, hindi rin ako pupunta, sorry Kayo. Naiinis si Yusef, ngunit wala pa ring magawang umungol, sa susunod bago kayo umalis, mangyaring siguraduhin pumunta, huwag magbago ng isip sa huling sandali, umalis ka na rito ngayon din. Oo. Si Xiaotian at Kamal, silang dalawa, ay agad na lumipad palayo. Tanging si Lance at isang tinatawag na Byro ang natira. Matandang babae. Tinuya ni Dustin sina Lance at Byro at sinabing, Hoy, kayong dalawa, gusto pa ninyong pumasok at mamatay. Ngumuso si Lance, none of your gripe business. Ikaw. Galit na galit si Dustin, isang espesyal na kawani ng lugar ng pamilya Jinyan, na naglakas loob na sigawan siya. Ayaw mong tumambay.
Galit na galit ni Dustin. Sinabi ni Lance, walang magtuturing sa iyo na pipi kung hindi ka magsasalita. Nagalit si Dustin noong una na patayin si Lance, hamarang si Yusuf sa harap ni Lance at bumantong hininga, Dustin, kung maglakas loob kang sumubok, naniniwala akong papatayin ko rin ang ilang tauhan ng iyong pamilya. Nagnganga ang mga ngipin ni Dustin at sinabing, fine, wala akong gagawin, pero sa tingin mo ba mabubuhay pa silang dalawa kapag nakapasok sila sa Dark Cloud Mountain? Bumalik si Yusuf kina Lance at Byro at sinabing, hindi rin dapat pumunta kayong dalawa, kalimutan mo na, hindi na natin makukuha ang Purple Clear Beast sa pagkakataong ito. Guro, siguradong pupunta ako. Matigas na sabi ni Lance, wala ng kalokohan, at diretsyong lumipad papunta sa Dark Cloud Mountain. At naisip iyon ni Byro at sinabing, sige, hindi ako pupunta. Kaya lang, si Lance lang ang pumasok mag-isa. Napabuntong hininga si Yusuf, masyadong delikado para kay Lance na pumasok sa Dark Cloud Mountain mag-isa, masyadong delikado para sa isang tao na harapin ang 20 tao mula sa Sigurd family at sa Byro family, sana ay maayos siya. Hindi nagtagal pagkatapos pumasok si Lance sa Dark Cloud Mountain, si Charlie, mula sa Whiteflow family, ay nagdala ng 100 tao kasama niya, ang 12 mga taong iyon ay pumasok din sa Dark Cloud Mountain. Nakapaghintay lamang si Charlie kasama sina Dustin, Yusuf, at silang tatlo sa labas. Hinanap ni Lance ang lahat ng lugar sa Dark Cloud Mountain para sa mga bakas ng Purple Clear Beast. Gayunpaman, hindi ito napakadaling mahanap. Makalipas ang isang araw, huminto si Lance at nagpahinga sa ilalim ng malaking puno. Maya-maya lang, lumabas ang isang grupong mga tao mula sa isang direksyon. Nagkaroon ng pagkakataong makatagpo si Lance sa grupong iyon ng mga tao, na nagsasabi na ito ay isang grupo ng mga tao, ngunit ito ay talagang 5 tao lamang. Ang 5 taong ito ay ang espesyal na staff ng Sigurd family, mayroong kabuoang 20 tao mula sa Sigurd family, nahahati sa 4 na grupo, at ang 4 na grupo ay pumunta sa iba't ibang direksyon upang hanapin ang Purple Clear Beast. Uy, may tao dyan. Sabay-sabay na nakita ng 5 taong iyon si Lance. Walang panik si Lance, lahat ay nasa maagang yugto ng peak ascension, tiwala si Lance na sigurado siya sa kanyang ginagawa. Pinalibutan ng 5 taong iyon si Lance. Nagtanong ang isa sa kanila, Oy, saang pamilya ka galing? Ang pamilyang Golden Rock o ang pamilyang Whiteflow? Habang humihigop ng tubig si Lance, humihigop siya, saang pamilya ka na naman? We're from the Poseidon family, what, don't you even know us? What family are you from anyway? Ang isa pang tao ay nagsabi, sino ang nagmamalasakit kung aling pamilya ito, hindi ba sinabi ng si Master bago tayo umalis na hindi alintana kung makaharap natin ang pamilyang Whiteflow o ang pamilyang Jingyan, dapat nating patayin sila sa paningin, ito ay isang magandang pagkakataon. Para pahinain ang lakas ng kabilang pamilya. Dahil ganyan ang kaso, patayin na natin. Eto na, isa sa mga lalaking may palakol ang lumapit kay Lance, gustong tumaga kay Lance hanggang mamatay ng palakol. Umangat ang sulok ng bibig ni Lance at bumantong hininga siya, sige, lilipulin ko lahat ng 20 espesyal na staff ng iyong Sigurd family, gusto kong makita kung paanong mayabang pa rin ang Dustin na iyon. Pagkatapos sabihin iyon, agad na binuksan ni Lance ang Lifeblood Hidden. Ang dahilan kung bakit niya binuksan ang Lifeblood Hidden ay dahil gusto niyang gumawa ng mabilis na desisyon, ngunit dahil din sa takot niya na kung ang mga taong ipinadala ng Dustin ay napakalakas, kung gayon sila ay magkapit-bisig at ang tsansa ni Lance na manalo ay maging mas maliit. 13-16. Puff! Pagkatapos buksan ang Lifeblood Hidden, napakadaling tinanggal ni Lance ang ulo ng lalaking may palakol. Ah! Nagulat naman yung 4. Gayunpaman, sa susunod na segundo, ang isa pa ay hindi nag-react at nahati sa kalahati ng espada ni Lance. Run! This is an expert. Agad namang tumakbo ang 3 pa na tila natakot sa kanilang talino. Kung gusto mong tumakbo, hindi pwede. Kinailangan ni Lance ng 7 o 8 segundo para patayin ang 3 na gustong tumakas. Phew! Pinunasan ni Lance ang dugo sa mukha niya at ngumusog, Dustin, gagawin ko ang 20 special staff ng pamilya mo, lahat sila mamatay, hahaha. Sa sandaling ito, sa labas ng Dark Cloud Mountain.
Sinabi ni Dustin kay Yusef, Master Yusef, sa palagay ko ay hindi mo na kailangang maghintay dito, bumalik ka, natatakot ako na ang espesyal na kawani ng iyong pamilya, sa Huyun Mountain, ay patay na, ikaw dapat bumalik at ayusin ang pamilya niya, hahaha. Ngumuso si Yusef at lumipad sa kabilang panig, hindi nag-abala sa Dustin. Naghanap pa si Lance ng 2 araw sa Dark Cloud Mountain, ngunit wala pa ring palatandaan ng Purple Clear Beast. Gayunpaman, isa pang grupo ng mga tao ang nakita, isang grupo ng humigit kumulang 100 tao, ang ilan sa kanila, nakita na ni Lance dati. Ito ang espesyal na tauhan ng pamilya Bale. Madilim na sabi ni Lance. Gayunpaman, iniisip ni Lance kung dapat niyang lipulin ang mga tauhan ng Whiteflow family. Pagkatapos mag-alinlangan, nagpasya si Lance na kalimutan ito, kung lipulin ni Lance ang Sigurd family, at ang staff ng Whiteflow family, kung gayon ang Jingyan family ay tiyak na aatakihin ng 2 malalaking pamilya. Bukod pa, bagamat ang mga taong ito ay mga espesyal na tauhan ng Whiteflow family, sa huli, silang lahat ang mga pinuno ng pamilya, at tiyak na may malaking pamilya sa likod nila. Iniligtas sila ni Lance. Pagkaraan ng isa pang araw, nakatagpo si Lance ng 5 tao. Ang 5 taong ito ay espesyal na staff ng Sigurd family, at malalaman mo sa kanilang mayabang na tindig. Muling humampi si Lance, binuksan ang lifeblood hidden at nilipol ang 5 taong iyon. Pagkaraan ng ilang araw pa, nakatagpo muli ni Lance ang 5 tao, at pinatay sila ni Lance. Sa ngayon, ang Sigurd family ay nagpadala ng 20 espesyal na tauhan, at 15 sa kanila ang napuksan ni Lance. Hahaha, 5 pa ang natitira, huwag mo akong makasalubong. Tumawa si Lance. Ang Sigurd family ay namatay ng 20 espesyal na miyembro ng staff sa simula ng kanilang peak. Ito ay isang malaking bagay, hindi lamang nito pinahina ang kabuoang lakas ng Sigurd family. Ito ay nagdagdag din ng isang malaking pasanin sa Sigurd family, dahil ang mga pamilya ng ang mga tauhan na ito na namatay ay tiyak na gusto ng pensiyon, at ang pensiyon ay hindi lang maliit, ito ay panghabang buhay. Ibig sabihin, ang pamilya ng Sigurd ay kailangang suportahan ang mga pamilya ng mga miyembro ng kawani na ito kahit man lamang sa natitirang bahagi ng kanilang buhay, upang isang pinakamaraming. Ito ay higit sa 100 taon sa isang buhay. Ang pagtataas nito sa loob ng higit sa 100 taon, tiyak na hindi iyon isang ordinaryong payout. Ungol. Sa sandaling ito, narinig ni Lance ang isang halimaw na sigaw mula sa isang bulubundukin sa di kalayuan. Agad na lumipad si Lance patungo sa lugar kung saan nanggaling ang tunog. Nakakita ng kakaibang halimaw na 5 hanggang 6 na metro ang haba at mukhang baboy ramo na may lilang balahibo sa katawan. Purple Clear Beast, haha. Finally found the Purple Clear Beast. Tumawa ng malakas si Lance at agad na bumaba. Gayunpaman, sa oras na ito, mula sa ilang iba pang mga direksyon, 2 grupo ng mga tao ang dumating, isang grupo ay may 5 tao at ang isa ay may 1 dosina. Si Lance ang unang dumating. Bang! Pinatay ni Lance ang Purple Clear Beast gamit ang isang sampal, pagkatapos, mabilis na itinali ni Lance ang Purple Clear Beast sa likod niya, kahit na ang Purple Clear Beast ay masyadong mahaba para matali, ngunit kahit papaano ay kaya niyang kunin ang Purple Clear Beast kasama niya. Sa oras na ito, ang iba. Pinalibutan ng 2 gang sa labas si Lance. Ang mga tao mula sa Sigurd family ay ngumuso kay Lance, wala akong pakialam kung saang pamilya kagaling, ibaba mo kaagad ang Purple Clear Beast. Ang 12 ng mga tao mula sa Whiteflow family ay pansamantalang nagmamasid sa gilid, ngunit alam nila kung ano ang kanilang ginagawa, kaya maaari lamang nilang piliin ang kanilang pagkakataon na mag-strike. Sumimangot si Lance, bakit ko ito ibababa, ako ang unang nakahuli nitong Purple Clear Beast. Sinabi ng Sigurd family, paano kung ikaw ang unang nakahuli nito, ang Purple Clear Beast na ito ay kabilang sa Sigurd family mula noong araw na lumitaw ito. Hahaha, Sigurd family. Ay po, I'm sure kayong 5 ang huling 5 sa Sigurd family na hindi namatay. Nagsalubong ang kilay ng 5 taong iyon. Sinabi ni Lance, sabihin ng totoo, nakapatay ako ng 15 tao mula sa pamilya ng Sigurd, nabalitaan kong 20 ka na, ikaw na ang natitirang 5, mabuti, pagkatapos ay hayaan mo akong, ang young master, na magpadala sa iyo sa iyong paglalakbay.
Pagkatapos sabihin niyon, biglang binuksan ni Lance ang Lifeblood Hidden, dapat niyang gamitin ang Lifeblood Hidden, pagkatapos ng lahat, mayroong Whiteflow family sa eksena, at kinailangan din niyang buhatin ang Purple Clear Beast sa kanyang likod, kaya kailangan niyang bantayan ito. Lumakas ang lakas ni Lance, at tumagal lamang ng 15 segundo para mapatay ang tatlo sa Sigurd clan. Ang 12-12 ng mga tao mula sa Whiteflow family ay natigilan, kailan pa nagkaroon ng espesyal na handog ang Golden Rock family. Agad na pinatay ni Lance ang kanyang Lifeblood Hidden State, mayroon lamang siyang 25 segundo, kailangan niyang umalis ng 10 segundo, kung hindi ay mawawalan ng kapangyarihan ang kanyang buong katawan at maghihintay na lamang siya sa kamatayan. Sinabi ni Lance sa mga natitirang dalawang Sigurd family na espesyal na handog, ngayon, nasa mabuting kalagayan ako, kaya hindi ko sila papatayin lahat, bumalik at magulat ng maayos sa Dustin, at sabihin, ako, pumatay ng 18 ang iyong mga espesyal na handog, Palam. Pagkatapos sabihin niyon, binuhat ni Lance ang Purple Clear Beast sa kanyang likod at lumipad sa kalangitan. Ang dalawang tao mula sa Sigurd family na hindi namatay ay natigilan na sa lakas ni Lance, na naglakas loob na habulin sila. Ang mga tao mula sa Whitestream family ay hindi kailanman nakialam. Lumipad si Lance palabas ng Dark Cloud Mountain. Sina Dustin, Yusef, at Charlie, nang makitang may lumilipad palabas, ay agad na nabuhayan ng loob. Gayunpaman, nang si Lance ay lumipad palapit, ang Dustin ay natigilan habang si Charlie ay napuno ng pagkabigo. Umiling-iling si Dustin, paano ito posible? Hindi, ito siguro ang malabo kong mga mata, ang taong iyon ay dapat na mula sa aking pamilyang Sigurd, ang aking malabong mga mata ay nakita ito bilang ang pamilyang Golden Rock. Si Dustin ay pinaikit ang kanyang mga mata ng desperadong mukhang siya. Niloloko ang sarili. Sa sandaling ito, nakita ni Yusef si Lance na lumipad na dala ang malaking Purple Clear Beast, at ang kanyang buong katawan ay natulala. Sa mga araw na ito, si Yusef ay nag-aalala na si Lance ay papatayin ng Sigurd family, hindi siya naglakas loob na isipin ang tungkol sa Purple Clear Beast, ngunit, bilang isang resulta, si Lance ay lumabas kasama ang Purple Clear Beast sa kanyang salikod kahit si Yusef ay nagtaka kung siya ay bulag. Sa sandaling ito, sa malayong kalangitan, isa pang grupo ng mga tao ang lumipad palabas mula sa Dark Cloud Mountain, sila ang mga tao mula sa Whiteflow family, at ang dalawang Sigurds. Tumingin si Dustin sa dalawang tao ng Sigurd family, hindi niya talaga maintindihan kung ano ang nangyayari. Lumipad si Lance sa tabi ni Yusef at ngumiti, "Family Master, lumabas ako." Lance, totoo ba ito? Nahuli mo talaga ang Purple Clear Beast? Oo. Pero iisang tao ka lang, paanong posible iyon? Hahaha, Family Master, more people may not necessarily mean more power, just like a certain family, kahit gaano karaming instrument ang ipadala nila, hindi pa rin sapat. Sa oras na ito, ang dalawang nakaligtas sa pamilya ng Sigurd, ay lumipad sa tabi ni Dustin at lumuhad at sumigaw, "Family Master, wow." 13:17. Sumirit si Dustin, sabihin, anong nangyayari dito? Bakit ang Purple Clear Beast ay inagaw ng mga bastos ng Golden Rock family, kayong grupo ng mga tauunan? Umiyak ang isa, "Master, wala na tayong grupo, dalawa na lang ang natitira, yung 18 magkakapatid, patay na lahat, hikbi." Ano? Malakas na nanginig ang katawan ni Dustin, sa hindi kalayuan, narinig ni Charlie, nang inig silang lahat, 18 espesyal na tauhan ang namatay ng sabay-sabay. O Diyos ko, isa ito sa mga mapang wasak na suntok na iyon. Sino ito? Sino ito? Sigaw ni Dustin at nagtanong. Agad na itinuro ng dalawang nakaligtas si Lance at sinabing, siya iyon, siya ang pumatay sa 18 kapatid natin. Agad na ibinaling ni Dustin ang kanyang mga mata kay Lance. Nakaramdam ng lamig ang katawan ni Yusef, talagang pinatay ni Lance ang 18 espesyal na staff ng Sigurd family. God, nakakapagtaka na hindi kinasusuklaman ni Dustin si Lance hanggang sa mamatay. Tinanong ni Yusef, "Wind Lightning, totoo ba ito?" Tumango si Lance, "Oo, 18 sa kanila ang inalagaan ko." Sa oras na ito, galit na naglalakad ang Dustin patungo kay Lance. Mamatay, bigyan mo ako ng kamatayan." Sigaw ni Dustin. Si Yusef ay abala sa pagharang kay Lance sa likod niya at sinabing, "Dustin, anong ibig mong sabihin?"
Kinagat ni Dustin ang kanyang mga ngipin at sinabi, Master Yusef, ngayon ang anak ng asong ito sa likod mo ay dapat mamatay, at, hindi sapat iyon, ang iyong pamilyang Jane yan, ay kailangang mag-abot ng doble, iyon ay, 36 na espesyal na handog sa kabayaran ang kanilang buhay, kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagsisimula ng digmaan. Nang marinig ni Yusef ang mga salita ni Dustin, nagalit siya. Ang mukha ni Yusef ay berde din na may mga ugat, umuungal, Dustin, hinahanap mo ang kamatayan, kahit na pinatay ni Lance ang 18 sa iyong mga tao, ngunit saan kaya, ang iyong mga ninuno ang unang gumawa ng mga patakaran, ang iyong mga ninuno ang nagsabi na kapag nakikipagkompetensya para sa mga benepisyo, anumang pamilya, gaano man karaming mga tauhan ang nagpatayan, ang double fly ay hindi pinapayagan na ituloy, at magdulot ng isang digmaan ng pamilya bilang isang resulta. How dare you threaten me with this ngayon, sa tingin mo ba natatakot ako? Sabi ni Dustin na may itim na mukha, wala akong masyadong pakialam sa iyo, ang namatay na 18 ay ang Sigad family ko, sa tingin mo ba hahayaan ko na lang ang bagay na ito? Imposible. I don't care if it's impossible for you. In short, 18 sa inyo ang pinatay ng pamilya ko, ito ay nasa ilalim ng double flight agreement. Walang paglabag, hindi ko hayaang patayin mo si Lance, at hindi ibinibigay ko ang dobleng tauhan para patayin mo, kung gusto mong magsimula ng digmaan, sasamahan kita. Galit din si Yusef, naglabas ng boses. Sa oras na ito, dumating si Charlie. Tumawa si Charlie, Dustin, hindi maginoo ang maghayganti dito, kung ako sa iyo, maglunsad ka agad ng hukbo at tear off ng pamilya ng Golden Rock. Kinagat ni Dustin ang kanyang mga ngipin at tumingin kay Charlie, ang anak ng asong ito ay nagdaragdag pa rin ng apoy sa gilid. Kung talagang magkakaroon ng family war ang Sigad family at ang Golden Rock family, tiyak na patay at masasaktan ang magkabilang panig, at sa huli, ang makikinabang ay ang White Flow family, marahil ang White Flow family ang pag-isahin ang Golden Silk City sa isang iglap. Sa makatuwid, ang Dustin ay kailangang huminahon sa sandaling ito. Kaya naman kahit gaano kabanggas ang nangyari, ang tatlong dakilang pamilya ay laging hindi kayang lumaban. Sa isang nguso, hinawakan ni Yusef si Lance, sumugod sa langit, at lumipad palayo sa isang itim na diyaw. Kinagat ni Dustin ang kanyang mga ngipin sa galit at sa wakas ay nagpakawala ng malungkot na ungol, Sa daan pabalik. Sinabi ni Lance, kapatid, pupunta ba si Dustin upang patayin ako? Will. Sabi ni Gino. Hindi. Sa huli, hindi siya maglalakas loob na patayin ka ng hayagan, at kung hindi ko inaasahan, sinubukan niya ang lahat para makahanap ng makatwirang dahilan para patayin ka. Anong makatuwirang dahilan ang makikita niya para patayin ako? Bahala siya, sa tingin ko ang mga pinadala niya para hulihin ang Purple Clear Beast this time ay hindi ang pinakamalakas na 20 tao sa pamilya niya. Bumalik sila sa pamilyang Golden Rock. Sinabi ni Yusef, third brother, itong Purple Clear Beast na ito ay nahuli mo ng mag-isa. Hindi, nag-aambag lang ako. Kung hindi mo ako nakilala sa periphery, kahit nahuli ko ito, hindi ko ito maibabalik papatayin pa rin ako ng Herschel. Sundin mo lang ang mga alituntunin kung paano ipinamahagi ang mga kakaibang hayop noong nakaraan nang mahuli sila, ngayon kung paano. Sabi ni Lance. Kapag nahuli ang mga dayuhang hayop sa nakaraan, ang Golden Rock family ay unang hatiin ang kalahati nito, at ang iba, ang bawat taong sangkot ay makakakuha ng bahagi. Kung gayon, sundin ang mga lumang patakaran. Medyo humihingi ng tawad si Yusef, ito talaga. Sige kuya, ayokong lumabag sa mga patakaran, tutal kabilang ako sa pamilya Jinyan. Kahit na malapit ako sa iyo, dapat kong sundin ang mga lumang patakaran, bukod pa, ibigay ang kalahati sa pamilya, may kalahati pa ako itong Purple Clear Beast, at least 10,000 pounds, hindi alam ng buong pamilya ko kung hanggang kailan nila ito makakain. Sige obligado si kuya na alagaan ka sandali, hahaha. Tinamaan ni Lance ang kanyang espada, hinati ang Purple Clear Beast sa kalahati, ang kalahati nito ay ibinigay sa pamilya at kalahati nito ay kanya. Kalahati ay kailangang hatiin muli sa iba. Dinala ni Lance ang kalahating pag-aari niya at mabilis na bumalik sa kanyang pamilya. Ang mga tao ng Golden Rock family ay labis na nabigla nang malaman na si Lance ay bumalik kasama ang Purple Clear Beast, lalo na ang tatlong tao na sumama kay Lance noon, at ang kanilang mga bituka ay nanghihinayang ngayon.
Ito ay malinaw na karne na maaaring ibahagi ng walang anumang pagsisikap, ngunit sumuko na sila. Si Lance ay mawa ng pagkain noong gabing iyon kasama ang Purple Clear Beast, isang napakagandang hapunan na kinain ng lahat hanggang sa nilalaman ng kanilang puso. Gayunpaman, sa kabila nito, napakaraming tao ang nakakain lamang ng higit sa 300 libra, at mayroon pa ring mahigit sa 4,000 libra na ginamit ni Lance upang iimbak ito, at dapat nilang kainin ito araw-araw sa loob ng 1 buwan pagkatapos. Ang patuloy na pagkain sa loob ng 1 buwan, natatakot ako na ang mga miyembro ng pamilya ni Lance, lalo na ang mahihinang mga bata, ay makikinabang ng malaki. Para sa Lance, ang mga benepisyo ay hindi magiging ganoon kaganda. Maliban kung ito ay karne ng 20,000 taong gulang na kakaibang hayop, o 50,000 taong gulang na kakaibang prutas, posibleng maapektuhan ng isang taong ka-level ni Lance ang kalahati ng kaharian. Ang isang dayuhang hayop na 500 taong gulang lamang ay walang malaking epekto at maliit na epekto. Sa pamilya ng Sigurd. Sa sandaling ito, mayroon itong libing. Ang 18 tao na namatay, ang kanilang mga katawan ay natagpuan at ibinalik sa pamilya ng Sigurd. Ang pamilya Poseidon ay nagsagawa ng isang magandang libing. Woohoo! Sa buong apuyan, ang mga hiyawan ay yumanig sa kalangitan habang ang mga tao mula sa 18 pamilya ay lumuhad sa ilalim ng 18 kabaong at umiiyak. Sa plaza sa labas ng apuyan, mayroong maraming mga tauhan ng pamilya Neptune, na lahat ay kusang dumating upang magpaalam, na dumaan upang tingnan kung paano pinangangasiwaan ng Panginoon ng pamilya ang bagay na ito. Maliwanag, ito ay isang napakalaking bagay. Pamilya Master, ang bagay na ito ay dapat iwanang ganito. Sigaw ng isang lalaki. No way. Nagnagat ang ngipin ni Dustin. Gayunpaman, sila ay pinatay alinsunod sa napagkasunduang mga pangyayari pagkatapos ng lahat, at kung mahahanap natin ang pamilyang Golden Rock dahil dito, tiyak na gagawin natin silang tumalon sa kanilang mga aso at magdudulot ng digmaan sa pagitan ng dalawang pamilya, at pagkatapos ito ay mananalo, TB 18 people who will die, it could be 18,000. Sabi ni Dustin na nakakuyom ang 2 kamao. 13-18. Hindi yan pwedeng mamatay ng walang kabuluhan at least ipaghiganti ang 18 kapatid na namatay, kung hindi, siguradong mag-iisip ang iba pang special staff, na mauuwi sa hinala Sinabi ng Dustin, bigyan mo ako kaagad ng Herschel. Oo. Pagkalipas ng ilang minuto, dumating ang isang lalaking mas bata ng 12 taon kay Dustin. Kuya. Herschel, sa pagkakataong ito ay ikinalulungkot ko na hindi ako nagpadala ng isang makapangyarihang espesyal na tauhan, iniisip na ang 500 taon na bahagi ng Purple Clear Beast ay lilito bawat ilang taon, kaya nagpadala lamang ako ng espesyal na kawani na nagre-rango ng higit sa 100. Sa pamilya na may layunin na ang mga tauhan na ito na nagre-rango ng higit sa 100 sa pamilya ay magkakaroon din ng pagkakataon na makuha ang karne ng kakaibang hayop, ngunit hindi ko inaasahan na hindi alam ng pamilyang Jinyan kung kailan sila nagkaroon ng nag-recruit ng ganoon kalakasang espesyal na handog ang naging dahilan upang ang aming pamilya, sa pagkakataong ito, ay mawala ng malaking halaga. Sabi ni Dustin sa nakanganga ng mga ngipin. Sinabi ng Herschel na iyon, brother, alam ko kung ano ang gusto mong sabihin, gusto mong hamanin ko ang taong iyon mula sa pamilyang Golden Rock sa isang makatwirang pangalan at patayin siya, tama ba? Oo, upang hindi magdulot ng digma ng pamilya, ngunit upang makaganti, maaari lamang tayong gumawa ng makatwirang paraan. Hindi ako sapat para magpadala ng iba, ikaw ay aking sariling kapatid, at sa ating Sigurd family, bukod sa lahat. Ang mga early pick degree strongmen, ikaw rin ang pinakamatandang nasa ika-20 na rango, kaya sa tingin ko ay dapat mong labanan ang taong iyon mula sa Golden Rock family. Ang Herschel na iyon ay tumango at nagtanong, kapatid, kung gayon, mag-uutos ba ako ng buhay at kamatayan na tunggalian laban sa kanya, o isang ordinaryong tunggalian? Gumawa ka na lang ng ordinaryong duel, sa ganoong paraan, kung sakaling hindi kayo magkalaban, hindi siya maglalakas loob na patayin ka. Pero ang layunin ng hamon ko sa kanya ay patayin siya. Deigi, hindi mo ba siya pinatay sa gitna ng paligsahan, at pagkatapos ay sinabi na siya ay pabaya, na siya ay masyadong masama? Naiintindihan ko kuya. Tumango si Dustin, at pagkatapos ay sa apuyan, ibinalita niya ang bagay na ito sa lahat, na sinasabing ipinadala niya ang kanyang sariling kapatid upang ipaghiganti ang namatay at humingi ng hustisya, at ang puso ng pamilya Sigurd ay medyo mas matatag.
Makalipas ang ilang araw, sa Golden Rock family. Kuya, hinahanap mo ako. Dumating si Lance sa tirahan ni Yusef. Third kuya, nakatanggap ako ng letter of challenge mula sa'yo. Pa, another letter of challenge from me, who is it this time? Herschel. Herschel. Ano ito? Oh, siya ay sariling kapatid ni Dustin, isang malakas na veterano ng unang bahagi ng Dengfeng Realm. Ang kanyang lakas ay dapat na halos kapareho ng Jin Yu, marahil kahit na mas malakas, sa Sigurd family, ang Herschel ay nireranggo has ika-20 sa lahat ng maagang Dengfeng, tama ba? Oh, hindi ko siya kilala, bakit ako hinahamon? Sinabi ni Yusef, third brother, halatang gustong patayin ka ni Dustin, kaya naghahanap siya ng tila makatwirang dahilan para hamanin ka. Kung mas malakas ang sarili niyang kapatid kaysa sa iyo, tiyak na papatayin ka niya sa tournament, at pagkatapos ito ay ang parehong lumang kwento muli, na nagsasabi na siya ay hindi sinasadyang pumatay sa iyo, ikaw ay masyadong masama. Itong Dustin, hindi ko pa ba malinaw ang tungkol sa kaunting panlilinlang na ito? Sinabi ni Lance, dahil ang layunin ng Herschel ay patayin ako, kung gayon bakit hindi na lang maglabas ng life and death duel? Ikaw tanga, paano kung hindi manalo si Herschel laban sa iyo, kaya pumili siya ng isang ordinaryong hamon, kung gayon, maaari siyang umabant at umatras. Ngumuso si Lance, kung gayon, paano niya nalaman na kung mas magaling ako sa kanya, hindi ko siya sinasadyang, napatay sa gitna ng paligsahan. Napabuntong hininga si Yusef, kung hindi mo sinasadyang napatay si Herschel sa gitna ng paligsahan, magkakaroon ng lahat ng dahilan ng Dustin na pumunta sa aking pamilyang Jinyan, kaya hindi mo magawa. Kung gayon, bakit siya mangangahas? Hindi kumbinsido si Lance. Dahil sila ang pamilya ng Sigurd, at kahit na malinaw na hindi sila maglalakas loob na kumilos na hegemonic dahil sa takot na tumalon kami sa ibabaw ng pader, ngunit pinanggahasan nila ang medyo maliit na pagkilos na ito, samantalang kami, bilang mas mahihinang tao, ay hindi. Maglakas loob, at kailangan nating maging disiplinado at walang kakayahang mahulog sa kanilang mga bibig. Napaka-unfair. I can't help it, who let them indeed be stronger than us. Direktang tumanggi si Lance, hindi ko tinatanggap ang hamon na ito, kaya sumulat ka sa kanila para sa akin. Pa, hindi mo tanggap? Since ordinary challenge lang, kung confident ka, walang masama kung tanggapin mo, hindi ka niya kayang patayin, kung hindi ka confident, tumanggi ka. Mali kuya, hindi naman sa wala akong tiwala, on the contrary, may tiwala ako, pero hindi ko tatanggapin ang ganoong obviously unfair challenge, kapag natalo ako pero papatayin niya ako di sinasadya habang ako. Hindi ako maaaring maging pabaya, kaya tumanggi ako, kung gusto talaga nilang maghamon, bigyan mo lang ako ng tunggalian hanggang kamatayan. Marahil ay isaalang-alang ang pagtanggap. Ikatlong kapatid, huwag mo nang hamanin muli ang buhay at kamatayan, kung papatayin mo ang isa pang Herschel, hindi sapat iyon, nawalan na si Dustin ng isa sa kanyang sariling mga apo, at kung ang isa pa sa kanyang sariling mga kapatid ay namatay, kung gayon ako hindi ko alam kung ano ang gagawin niya. Sabi ni Yusef. Tumawa si Lance, kuya, wala kaming nilabag na patakaran, kung si Herschel ang nag-utos ng life and death duel laban sa akin, bakit hindi ko kikitil ang kanyang buhay? Mas maingat sa amin, ang Golden Rock family. Oh, pangatlong kapatid, tiwala ka ba talaga na matatalo ang Herschel? Hahaha, siguro. Tumigil si Lance sa pakikipagdaldalan kay Yusef at umuwi upang tumulong sa mga bata. Makalipas ang ilang araw, sa pamilya Poseidon. Kuya, kumusta na? Tinanggap mo na ba ang hamon ko? Hinampis ni Dustin ang mesa galit na sinabi, ang bastos na ito, tumanggi siya. Anong gagawin natin? Ngayon alam na ng buong Sigurd family natin na hahamunin ko ang mamamatay tao na iyon at saka papatayin sa tournament para ipaghiganti ang mga patay. Kung tatanggi ang anak ng asungot na iyon, paano pa ako magkakaroon? Isang pagkakataon na patayin siya, kung ang bagay na ito ay hahayaan ng ganito, marami sa mga tauhan ang tiyak na maaagaw laban sa ating Sigurd family. Kinagat ni Dustin ang kanyang mga ngipin, ang anak ng isang asong iyon na tinatawag na Lance ay dapat mamatay, 2 taon na ang nakakaraan, isang anak ng isang asong babae na tinatawag na Wind Lightning ay hindi siya pinatay at hinayaan siyang makatakas, ang anak ng isang asong ito na tinatawag na Lance, kung hindi siya namamatay, maraming tao ang talagang maghahinala sa ating High Clan, at pagkatapos, natatakot akong tumakas ang ilan sa mga tauhan.
Kuya, dapat bang maglabas na lang tayo ng life and death duel? Yung anak ng asong iyon na tinatawag na Lance, malamang nahulaan niya na papatayin ko siya sa tournament at pagkatapos ay tumanggi, ibig sabihin ay wala siyang tiwala sa akin para manalo. Hindi man lang siya nang ahas na tanggapin ang isang ordinaryong hamon at kahit na isang hamon sa buhay at kamatayan. Nanlumo si Dustin. Napangiti si Herschel, brother, ang dahilan kung bakit hinahamon natin ang anak ng asong iyon ngayon ay para patatagin ang hukboa. Maglalagay lang ako ng hamon sa buhay at kamatayan, at kahit na ang anak ng asong iyon ay hindi. Kunin mo, alam man lang ng mga tauhan ng pamilya natin ang ating saloobin, at magiging matatag ang puso ng militar ng pamilya natin. Naisip ito ni Dustin at naramdaman na may katuturan ito, hindi ba ang layunin ng pagpatay kay Lance ay upang patatagin ang puso ng militar? Ang paglalabas ng hamon sa buhay at kamatayan, tinanggap man niya ito o hindi, at least ang aspetong ito ng isip ng militar ay matatag. Ngunit, Dagway, paano kung ang anak ng asong iyon ay talagang tanggapin ang hamon sa buhay at kamatayan? Kuya, hindi ako naniniwalang maglalakas loob man lang siyang tanggapin ang ordinaryong hamon niya, hindi ako naniniwalang maglalakas loob siyang tanggapin ang hamon ng buhay at kamatayan, tsaka kahit siya ay hindi ako matatalo kahit ako talo, sigurado akong magkakaroon ako ng pagkakataong makatakas, di ba? Fine, then place the life and death challenge. Sabi ni Dustin sabay hampas sa board. 13-19. Makalipas ang ilang araw, muling dumating si Lance sa tirahan ni Yusef. Pangatlo kapatid. Kuya, hindi na kailangang sabihin, tiyak na si Herschel ang naglabas ng buhay at kamatayang tunggalian laban sa akin. Tama. Hahaha, hamanin natin yan. Sinabi ni Yusef, third brother, balak mo bang patayin si Herschel? Siyempre, hinding-hindi ako magiging malambot sa taong gusto ang buhay ko. Nako, third brother, iniisip ko talaga na kung kaya mo siyang talunin, hayaan mo siyang mabuhay, mas mabuting lutisin ang isang kawalan ng katarungan kaysa isara ito, kung papatayin mo ang Herschel, kung gayon ang pagnanais ng Dustin na patayin ka ay mas malakas. Kung ililigtas mo ang kanyang buhay sa halip, baka ang pagnanais ni Herschel na patayin ka ay hindi magiging kasing lakas. Sabi ni Yusef. Sinabi ni Lance, brother, ang pagiging maawain sa ating mga kaaway ay ang pagiging malupit sa ating sarili bakit tayo dapat maging maawain sa makapangyarihan kung nasa loob tayo ng makatwirang limisyon? Noong nahuhuli ko ang Purple Clear Beast sa Dark Cloud Mountain, narinig ko ang isang lalaki mula sa Sigurd family na nagsabi na bago sila umalis, ang Dustin ay nagutos na kapag nakita nila ang White Flow at Jinyan families, papatayin nila sila sa paningin. Subukang magtanong, bakit magiging ganito ang masamang tao? Duwag sa kanya. Dahil lang sa mas magaling siya ng kaunti sa atin ngayon, dapat tayong magpakita ng duwag. Sa pamamagitan ng pag-iwas sa Herschel na makuha ang kanyang pabor. At saka, narinig mo ito bago ako pumasok sa Huyun Mountain, sinabi ni Dustin sa aking harapin na papatayin ako ng kanilang pamilya sa Huyun Mountain. Nako, pangatlong kapatid, naiintindihan ko rin ang ibig mong sabihin, ngunit paano kung patayin mo si Herschel, paano kung tuluyang mawala sa isip si Dustin? Kuya, kung magkakaroon ng digmaan sa pamilya, hindi ba sila natatakot na mawala ng malaking pera para sa kanilang pamilyang sigad? Lagi kang natatakot na ang ibang tao ay mawalan ng kontrol, ngunit hindi sumagi sa isip mo na sila ay natatakot din na mawalan ka ng kontrol, at ngayon dapat tayong lahat ay checks and balances sa isa't isa. Pog! Napabuntong hininga si Yusef. Sinabi ni Lance, brother, babalik muna ako para maghanda para sa duel hanggang kamatayan sa kalahating buwan. Umalis si Lance. Si Lance ay talagang medyo nadismaya sa kahinaan ni Yusef. Kung mas mahina ka, mas maraming tao ang bubuli sa iyo, at kung alam ni Dustin ang kahinaang ito sa loob ni Yusef, tiyak na titindi niya ang kanyang pagmamataas. Sa ibabaw, kung hindi papatayin ni Lance ang Herschel, ito ay isang senyales na alam ni Lance kung paano umabant at umatras, gayunpaman, sa ugat, ito ay tanda ng kahinaan. Kung iniisip pa rin ni Yusef ang kahinaan, tiyak na hindi papatayin ni Lance si Herschel. Pagkatapos ng lahat, ang pagpatay ni Lance kay Herschel ay dapat suportahan ng malakas na saloobin ni Yusef. Kung hindi, kung wala ang malakas na suporta sa saloobin ni Yusef, natatakot din si Lance na maaapektuhan ang kanyang pamilya. Sa isang kisap mata, lumipas ang kalahating buwan.
Ang buong pamilya ni Lance ay kumakain ng purple clear beast meat ng higit sa 20 araw, at ang purple clear beast meat ay halos tapos na rin. Ang bawat isa sa kanila ay nakakuha ng labis. Maliban kay Lance, Sina, at Yusef, lahat ng iba ay umunlad ng isang antas. Halimbawa, si Little Sister ay tumuntong sa Ancestor Perfection, si Sarah ay nakapasok sa Late Ancestor Perfection, at isang grupo ng magkakapatid na lahat ay tumuntong sa Middle at Late Ancestor Pagiging Perpekto. Siyempre, ang 7 o 8 bata na kumain ng karne ng Purple Clear Beast ay naging mas malakas din, at ang mga epekto ay makikita sa hinaharap pagkatapos magsanay ng martial arts. Dumating na rin ang araw ng tunggalian sa Herschel. Kuya, bukas ay ang araw ng tunggalian kasama ang Herschel, kailangan ko ng isang salita mula sa iyo ngayon, sa Herschel, na pumatay, o hindi pumatay. Kung natatakot ka, hindi ako papatay, pagkatapos ng lahat. Kahit na natatakot ka, hindi ako magkakaroon ng sapat na kakayahan upang protektahan ang aking sarili kung papatay ako. Nahihirapang tumingin si Yusef kay Lance, nag-alinlangan sandali at sinabing, kung ganoon ay huwag kang pumatay. Okay. Tumanggo si Lance, medyo nawala ang puso ni Lance sa kahinaan ni Yusef. Ang inaasahan ni Lance ay magiging matigas si Yusef at kung ang Dustin ay maglakas loob na gumawa ng anuman, lalabanan niya ang Dustin hanggang sa dulo upang ang Dustin ay maging maingat tungkol sa kanya sa halip na maghanap lamang ng kapayapaan. Kinabukasan, sinundan ni Lance si Yusef at ang iba pa sa duel site. Napakasikip ng eksena sa dulang. Sa kalangitan, si Lance ay nakatayo sa hangin. Nakatayo si Herschel ng ilang dosena metro sa harap ni Lance. Iulat ang iyong mga pangalan. Sigaw ni Herschel. Ngumuso si Lance, ang iyong lolo, Lance. Lance, ngayon hahayaan kitang mauna sa pagpapakita ng iyong dila. Herschel, putulin mo na ang kalokohan at gawin mo na. Sabi ni Lance pagkalabas niya ng kanyang espada. Swoosh! Humampi si Herschel, at ang napakalakas na saber na si Chi ay nagwales, ang talim ay nanginginain sa hangin na may naramdamang pagsipol. Sinuntok din ito ni Lance, Endless Sword Technique, ang pinakamalakas na espada, hindi masisira na liwanag, na parang kumikidlat, at sa ilalim ng liwanag na iyon, dumating ang talam. Wow! Ang pinakamalakas na espada ni Lance, direktang hinati ang talim ni Herschel sa kalahati, isang maliit na sinulid ng dugo, pinutol ang dibdib ni Herschel, ang mga damit ni Herschel ay lumutang sa lugar, naiwan lamang ang isang pares ng parang panty na kwarto. Ngayon lang sana siya pinatay ni Lance gamit ang isang espada, ngunit iniisip ang kahinaan ni Yusef, hindi siya pinatay ni Lance, at nang mahina si Yusef, wala nang lakas si Lance. Nanginig ang katawan ni Dustin. Kahit na ang labanan ay napakaikli at ang magkabilang panig ay mayroon lamang isa sa pinakamalakas na galaw, ngunit ang nagwagi ay napagpasyahan kaagad. Ang pagkatalo ng Herschel ay buo na. Agad na lumipad pabalik ang Herschel, hindi alam na nagpakita ng awa si Lance, kung hindi, siya ay namatay, tulad ng Jinkyo 2 taon na ang nakakaraan. Kaya, bumantong hininga si Lance, iniligtas niya ang buhay ni Herschel, ngunit sa kasamaang palad, hindi yun alam ng mga tao, naisip nila na hindi siya kayang patayin ni Lance sa isang espada. Masasabing iniligtas ni Lance ang kanyang buhay ng walang kabuluhan. Lumipad ang Herschel sa harap ng Dustin at sinabing, Kuya, natalo ako, hindi ko talaga akalain na ganoon pala siya kalakas, buti na lang hindi siya ganoon kalakas kaya kabalbalan, kung hindi, ngayon lang ako namatay. Sa isang galaw. Bumantong hininga si Dustin, nabigo kang patayin siya ngayon, ang mga tauhan ng aming pamilya ay tiyak na labis na nadismaya sa iyo. Lumipad pabalik si Lance sa tabi ni Yusef at sinabing, Kuya, nakinig ako sa iyo, hindi ko siya pinatay, iniligtas ang kanyang buhay, kung hindi, siya ay namatay. Sinabi ni Yusef, ikatlong kapatid, dapat mong isipin na mahina ako. Naku, nag-overthink si Kuya, iniisip din ni Kuya ang buong sitwasyon. Pero na, balik na tayo. Nag-move si Lance hanggang sa pamilya ng Golden Rock. Pagkarating sa bahay, bumalik si Lance upang tumulong sa mga bata. Sa tirahan ni Yusef. Sinabi ni Jinyo kay Yusef, Kuya, ang pangatlong kapatid na lalaki ay parang gustong patayin si Herschel mukhang napakalungkot niya. Napabuntong hininga si Yusef, oo, gustong-gusto niyang pumatay,
Ako ang nagpayo sa kanya na huwag, kung papatayin niya ang isa pang Herschel, hindi ko alam kung mawawala ng kontrol ang Dustin. Gayunpaman, sa tingin ng pangatlong kapatid ay mahina ako, ngunit iginagalang niya ako at hindi pumatay. Sinabi ni Jinyo, Kuya, sa totoo lang, ang tunggalian ngayon lang, na hindi alam ni Herschel na iniligtas ni Lance ang kanyang buhay, kaya hindi siya magpapasalamat, ipinagligtas niya ito ng walang kabuluhan. Alam ko, pero at least, hindi ito lalong nagpagalit kay Herschel. 1320. Kuya, may mga pagkakataon na medyo natatakot ka sa lobo sa harap at sa tigre sa likod, habang mahina tayo, mas nagiging mayabang si Dustin at mas madali siyang mambuli. Alam kong nag-aalala si Kuya sa pangkalahatang kaligtasan ng pamilya, ngunit ang katotohanan na ang aming pamilya ay nakatayo pa rin hanggang ngayon ay hindi sa pamamagitan ng pagkompromiso sa aming mga kalaban, ngunit sa pamamagitan ng lakas ng aming mga ninuno na humadlang. Talaga. Kahit iniisip mo na mahina ako. Kuya, sinasabi ko lang. Nako, hindi ka naman namamahala, hindi mo alam ang pressure na nararanasan ko, hindi mo alam kung gaano ako kritikot sa loob-loob ko na mawala ang isip ni Dustin at magsimula ng digmaang pampamilya. Kuya, takot din ang Dustin, kung hindi, nagkaroon na ng digmaan ng pamilya. Bagamat hindi pinatay ni third brother ang Herschel ng isang espada ngayon, ngunit nakita naming lahat iyon pagkatapos tumakas ang Herschel. Hindi siya hinabol ni third brother, ito ay isang life and death duel, hindi siya hinabol ni third brother, ito ay nagpakita sa lahat na si third brother ay hindi maglakas loob na patayin ang puso ni Herschel, ito ay tiyak na gagawin nila mas mayabang pa. Sige, babalik muna ako, impacting the middle peak. Sabi ni Jinyo at umalis. Bulong ni Yusef sa sarili, pwede ba, mali ba talaga ako? Pog. Sa pamilya Neptune. Kuya, hindi ko pinatay si Lance ngayon, at marami sa mga tauhan ng pamilya ang talagang nabigo sa akin. Bumantong hininga si Dustin, yung anak ng asungot, dahil lang hindi siya mamamatay ngayon, hindi ibig sabihin na hindi na siya mamamatay, hanggat nakahanap ako ng pagkakataon, tiyak na papatayin ko siya. Sa isang kisap mata, lumipas ang isang taon. Nanatili si Lance sa Golden Rock family sa loob ng isang taon sa isang mahinahon at mapayapang paraan, bukod sa pagsasanay ng martial arts, gumugol siya ng oras kasama ang kanyang mga anak. Daddy. Sa damuhan ng isang manor house, isang 3 taong gulang na batang babae ang sumugod sa mga bisig ni Lance, sumisigaw ng tatay. Sa tabi niya, isang maliit na batang lalaki na katatapos lang maglakad ay nadapa rin. Gamit ang kaliwat kanang kamay, binuhat ni Lance ang 2 bata at masayang pinaikot-ikot sila. Sa hindi kalayuan, nakaupo sina Fiona at Elsa sa damuhan, nakatingin kay Lance, na nakikipaglaro sa mga bata, parehong may ngiti sa kanilang mga mukha. Ang 2 anak ni Lance, si Farish ay 3 taong gulang na at si Kyle ay 1 at 4. Nang mga sandaling iyon, may dumating na isang malaking tiyan na babae mula sa malayo. Nang makita ito nina Elsa at Fiona, dali-dali silang umakyat para tumulong at sinabing, Sally, napakalaki ng tiyan, kaya huwag kang lalabas at maglakad. Sabi ni Fiona. Tama, itong babaeng malaki ang tiyan ay si Sally. Si Sally ay 9 at kalahating buwan ng buntis, na nangangahulugan na siya ay mangganganak sa 1 pang kalahating buwan. Oo, sa wakas ay natupad na ni Sally ang kanyang pangarap na maging ina. Si Lance ay nasa mataas na yugto ng panganganak kamakailan, at ang kanyang 3 anak ay malapit ng ipanganak. Ay nalalayan ni Sally ang kanyang likod gamit ang isang kamay at hinaplos ang kanyang tiyan gamit ang isa at sinabing, lumabas ka at maglakad-lakad pa, mas magiging maayos lang ang panganganak kalahating buwan na lang, isisilang na siya, kinakabahan na ako. Medyo natatakot ako. Tumawa at tumawa si Sally. Lumapit si Lance kasama sina Farish at Kyle sa kanyang mga bisig at inilagay ang kanyang tenga sa tiyan ni Sally. Ouch! Sip-ain mo ako? Hahaha. Tumawa ng malakas si Lance. Makalipas ang kalahating buwan, ipinanganak si Sally. Master Feng, nanganak na ang 4th lady, nanganak siya ng isang babae. Hahaha, may isa pa akong anak na babae. Sabi ni Lance. Wind, bilasan mo at bigyan ng pangalan ang pangatlo. Sabi ng asawa ng guro. Sinabi ni Lance, kung gayon, tawagin natin siyang Wind Chime. Wind Bell? Maganda.
Dumating ang mga kapatid ni Lance, pati na sina Ben, Xavier, at Benny upang batiin siya. Salamat sa lahat. Mga tao, hindi kailangang maging magalang. Hindi napigilan ni Lance ang pagngiti. Matapos malaman ng master ng pamilyang Yusuf at Jinyo ang balita, dumating din sila sa unang pagkakataon. Haha, pangatlong kapatid, binabati kita, nang mabalitaan kung mayroon kang 1,000 ginto, agad kaming pumunta ng pangalawang kapatid upang humingi ng 1 tasa ng alak para sa kasal na maiinom. Tumawa ng malakas si Yusuf. Kuya, pangalawa kuya, may sasabihin sana ako sayo, hindi ko inaasahan na mauna ka, kuya, pangalawa kuya, pasok ka sa loob. Hiniling ni Lance sa kusina na kumuha ng mesa ng masasarap na alak, at nag-inom sina Yusuf at Jinyu. Sa panahon ng salo-salo, nagtanong si Lance, kuya, nagkaroon ba ng anumang kilusan kamakailan sa pamilya ng Sigad? Hindi sa ngayon, 1 taon na lang, kung saan napakaraming galaw, halos hindi mo na iniwan ang pamilya ngayong taon, kahit na may plano ang Dustin laban sa iyo, hindi niya ito maipapatupad. Well, this year, I've been practicing martial arts in the house, sometimes exchanging ideas with the rest of the special staff. My martial arts skills can be considered some progress, but very slow, so far hindi ko pa nararamdaman. Kahit anong intensyon ng gitnang rurok, ngunit pangalawang kapatid, narinig ko na malapit na akong tumuntong sa gitnang tuktok ng tuktok. Ito ay talagang isang malaking kagalakan. Pagdating ng oras na iyon, 2 gitnang tuktok ng ang aming pamilyang Golden Rock, natitiyak ko na ang mga Diyos ng dagat ay kailangan ding timbangin ng pamilya. Ngumiti si Jinyu, bagaman 8 beses ko nang naramdaman ang intensyon ng Middle Peak Ascension, ngunit hindi pa rin alam kung kailan talaga ako tatantong sa Middle Peak Ascension. Batiin ko ang pangalawang kapatid na good luck sa paghakbang sa Mid Peak Ascension sa lalong madaling panahon. Third kuya, ikaw din, feel the Mid Peak Ascension intent as soon as possible. Mabuti. Umiinom hanggang sa dulo, sinabi ni Yusuf, ikatlong kapatid, sa loob ng 1 taon, sa imperial na kabisera ng Great Martial Empire, magkakaroon ng lecture, bawat pamilya ay may ilang lugar, kung gusto mong pumunta, kailangan mong pumunta. Simulan mo nang magrehistro, papayagan kitang dumalo dito. Next year's lecture? Mag-register ka na ah. Yes, usually they register a year in advance. Dahil sa Great Martial Empire, hindi ka makapasok ng walang edict, at kailangan mong magparehistro ng maaga para maibaba ang entry edict bago ka makapasok sa Great Martial Empire. Well, gusto ko talagang pumunta, salamat kuya. Si Lance ay hindi pa nakakapunta sa Imperial Capital ng Great Martial Empire. Kapag nakapasok siya sa Imperial Capital ng Great Martial Empire sa susunod na taon, mag-iikot siya ng kaunti tungkol sa pagkawasak ng kanyang pamilya at titingnan kung maaari niyang malaman ang ilang mga pahiwatig, pati na rin alamin ang tungkol sa mga taong pumatay sa kanyang amo at kinuha. Taliya ang layo noon. Sa sandaling ito, ang mayordomo ay tumatakbo ng may takot. Family Master, masama. Anong nangyari? Abala si Yusuf sa pagtatanong, nagmamadali ang steward na parang may malaking mangyayari. Sinabi ng tagapangasiwa, aking Panginoon, narinig ko na sa ilalim ng Heavenly Heart Lake, higit sa 5,000 taon na bahagi, ang sinaunang hayop ng tubig ay natagpuan. Ano? Isang 5,000 taon na marka, sinaunang hayop ng Daikya. Oo. Go! Mabilis na tipunin ang lahat ng espesyal na tauhan ng pamilya. Oo. Sinabi ni Yusuf kay Lance, iklong kapatid, maghanda ka rin at magtipon sa pangunahing bulwagan. 5,000 taong gulang na Water Mother Beast, hindi ito katulad ng 500 taong gulang na Purple Clear Beast mula sa huling pagkakataon, dapat mong gawin ang iyong makakaya upang mahuli. Ito. Mabuti. Naunang umalis sina Yusuf at Jinyu. Agad ding sumunod si Lance upang magtipon sa pangunahing bulwagan. Isang 5,000 taong gulang na hayop sa tubig, kung nahuli ito ni Lance at ibinalik para makakain ng isang pamilya, ang mga benepisyo ay tiyak na magiging lubhang kapaki-pakinabang, marahil, ito ay magpapahintulot kay Lance na maramdaman ang isa, o kalahati ng kalagitnaan ng tuktok ng tuktok. Layunin. Kung ito ay isang 20,000 taong gulang na hayop, ito ay direktang magbibigay daan kay Lance na makapasok sa kalahati ng kaharian, ngunit ang mga hayop sa antas na ito ay napakabihirang. Forget what they doing, keep on doing.